Rosemary? Makakalipat ak tinagan eh. Dati problema, kamu pa nag-ubingan niya dati als. But anyway, you're welcome. Iti panag-dedayo iti dati nga agsapa. So, na dati Bible yuk at pakilukat yung kanya iti Ephesians chapter 4 verses 1 to verses 7. Mangrog ito iti verse 7. Aging gana iti verse 16. Yung kitante yun, nanyat malpas tayo tata. So, Ephesians chapter 4, verses 7, yung gana verse 16, basak dito yung nasbit yung sarap. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when He ascended on high, He led captive a host of captive, and He gave gifts to men. Now, this expression, He ascended, what does it mean? Except that He also had descended into the lowest part of the earth. He who descended is Himself also He who ascended far above all the heavens, so that He might fill all things. Verse 11, and He gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of service, so that the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Last verse, from whom the whole body being fitted, healed together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. Father, we thank You for Your words. At dalangin po namin na Inyong mga salita ay nawa siya ang magbigay sa amin ng kaalaman kung paano kami mamuhay bilang isang mananampalataya sa mundong ginagalawan namin sa ngayon. So we thank You, Father, in Christ's most precious name. Amen. Okay, so sa ating pagpapatuloy na pag-aaral sa book ng Ephesians, ay andito na po tayo ngayon sa chapter 4. At verses 7 to 16 ay dito na po natin makikita kung paano ang iglesia, the body of Christ, radiate the glory of God sa pamamagitan ng mga gift na bigay ng Diyos sa atin. So dito, makita po natin that we are given gifts. Pero bago po yan, ay tingnan po natin muna. Kasi sa verse 7, sabi dito, but to each one of us. So there is a contrast. Yung word na but or pero. Sa bawat isa sa atin, ano itong pero? Babalik muna tayo sa ating pinag-aralan sa nakaraan na kung saan sabi, there is one body. So nakita po natin that yung bang pitong or the seven foundation. The seven foundation kung paano natin ipamuhay yung pagtawag ng Diyos sa atin. Ano yung mga seven foundation na ito? There is one body, there is one spirit, yung mga one. Nakita po natin that yung one na ito, seven. Ano bang seven? Kung seven. Basta, yung seven, sometimes kung titignan natin, sinong may number ng seven? Diyos. Completeness. Kung ang number ng man ay 6, 666, the number of man. Ang number naman ng Diyos ay 7. Nagpapakita ng completeness, kabuuan. So yung 7 na ito yung kabuuan. The 7 fundamentals of faith. Na kailangan natin malaman na kung saan ang 7 ito ay ginawa na ng Diyos para sa atin or bigay ng Diyos ng ito para sa atin. So, ano ang mga yan? There is one body. One body. So, nakita po natin sa nakaraan, sino po yung one body na ito?
Ito po yung mga Baptist, ito po yung mga Presbyterian, ito po yung mga Methodist, na pinag-isa ng Diyos ay isang katawan. Ganun po ba? Kasi yun yung lumalabas sa ngayon eh. Yun yung lumalabas sa ngayon sa mga katuruan na kailangan natin magkaisa para maipakita natin ng unity sa katawan ni Kristo. Ang pinag-isa po ng Diyos, ayon sa kasulatan, ay ang mga mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang Hintil. Yun po yung pinag-isa ng Diyos sa isang katawan, the body of Christ. Pero sa ngayon, lumabas si denomination, imbes na magkaroon ng unity or makita natin, may pahayag yung unity, yung pagkakaisa ng iglesia, wala na, sinira na ng denomination. Kasi kung hindi ka kasali sa amin, hindi ka kasali sa katawan ni Kristo. Yun na po yung problema. Kaya tanggalin po natin ang maling isipan na yun sa atin na kasi sila ay nasa Arminian sila, wala sila sa katawan ni Kristo. Mali po yun. There is one body. At ang isang katawan, coming from yung mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang Hintil. Pinag-isa po yun ng Diyos sa katawan ni Kristo. And then, susunod, one Spirit. Kung babalik tayo sa ating pinag-aralan, sabi doon, you are sealed by the Holy Spirit of promise. So lahat ng mga mananampalataya ay sinilihan ng iisang Espiritu. At may iisang guarantor din sa atin. Sino yun? The Holy Spirit. Ephesians 1:13 and 14. That we are sealed by the Holy Spirit of promise, and the Holy Spirit is the pledge of our inheritance in Christ. Kaya lahat po ng mananampalataya, ayan po there is one Spirit. Ano po yung gamit ng one Spirit na ito? We are sealed by this Holy Spirit. Sinilihan po tayo. So lahat ng mananampalataya, our seal is the Holy Spirit. Wala pong naiiba. Hindi po si pastor ang silyo nyo. For the great redemption. Hindi po ako. Kundi yung banal na Espiritu. He is the guarantor, the pledge, na kung saan, kung tatayo tayo sa harap ng Diyos, the Holy Spirit is the pledge. And then, one hope of your calling. So we have one hope. Lahat ng mananampalataya, we have this hope. At nakita natin ano itong hope na ito, the blessed hope in the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. Ito yung pinakahihintay po natin na pag-asa. Wala nang ibang pag-asa. Ito po yung pag-asa natin. Kaya even sa Romans, sabi doon, we eagerly wait for that day. The redemption of our body. So, lahat po ng mananampalataya, we have this single hope, one hope, and that is the coming of our Lord Jesus Christ. Calvinist ka man, Arminian ka man, ewan ko kung ano pa. Ito po yung isang pag-asa natin. One Lord, one faith, one baptism, verse 5. One Lord, naabalan po natin, sino yung Lord na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, one Lord. Lahat po ng mananampalataya, we have one Lord. At sinabing Lord, ibig sabihin, siya po yung authority. Siya po yung sovereign. Siya po yung nagmamay-ari sa atin na dapat natin pagsilbihan. So when we serve one another as part of the body of Christ, we serve the Lord
Jesus Christ. There is one Lord. Pero sa ibang iglesia, may dalawang Diyos. Eh. Sa ibang iglesia, may dalawang Diyos. Mahirap po. Minsan si pastor nagiging Diyos. Kasi, gaya nga ni Diopitris, kung titignan niyo yun, he is the Lord of the church. Mahirap po ganun. Pero, while it hurts, yun po yung katotohanan. We cannot deny the fact na meron at meron ang mga ganon. Pero pasalamat tayo kasi meron po tayong iisang Panginoon. That is the Lord Jesus Christ. And then, one faith. Iisang pananampalataya. At nakita po natin na kung titignan natin ano bang ibig sabihin ng faith sa salita ng Diyos, yung faith, unang-una, sinasabi doon, yung pananampalataya po natin sa Diyos. That is our faith in God. Ephesians 1:15. Pangalawa, na definition ng faith, it is the faithfulness, yung katapatan ng ating Panginoong Jesucristo sa paggawa niya ng kanyang trabaho nung pumunta siya sa mundong ibabaw na ito. His faithfulness. That is in Ephesians 2, chapter 2, verse 8, in Ephesians 3:12. And then, another definition of faith is the doctrine or the gospel. So, one faith ay, bagamat maraming theologian ang nagsasabi ng faith ito ay ating pananampalataya, there are also those few na kung saan sabi nila, yung pananampalataya, yung one faith na ito, it refers to the faith that was delivered unto the saint, that is in Jude 1:3. Na kung saan, iisa po yung pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Iisa po yung doktrina natin patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. That He came, anong ginawa niya? Namatay sa cross, nalibing, at nabuhay muli para sa ating katubusan. At yun po yung faith na ito, one faith. One doctrine. So we have one doctrine. Kaya sabi nila, ano yan? Sabi nila? Nakalimutan ko. In essential unity. Ewan ko, nakalimutan ko. In an essential. Basta. Kung saan, sa pinaka core ng ating pananampalataya, that is unity. At yun po yung patungkol sa ating Panginoong Yesus. Pero, sa second coming, ewan ko kung ikaw ay amillennial, kung ikaw ay pre-trib, that is, anong sabi nila dun? Tolerance. Ewan ko, basta yun. So, one faith. And then, susunod, one baptism. One baptism. At na sabi ko last Sunday na yung word na ito yung isa na hindi talaga translate sa English. Bagkus ito lang ay transliterated. Kasi yung Greek word ng baptism is baptisma. Parang tinagalog na. No? Gaya ng golf. Ano yung golf sa Tagalog? Wolfo. Kaya parang English word na tinagalog tong Greek word, baptisma. But actually, if you are going to translate the word baptism, it is dipping or insertion or identification. So, yung isang popular na illustration ng baptism is kukuha ka ng tubig na nakalagay sa lalagyan. Lagyan mo siya ng dye na blue, tapos ilalagay mo yung damit na white, yung puti. At kung iaangat mo yung damit na puti, naging blue na siya. Yun po yung ibig sabihin ng baptism.
you are going to identify the cloth to the color. Kung ano man yung color na nandun. So, in baptism, ang baptism po na ito ay hindi po water baptism. Bagamat yun po yung paniniwala ng marami, na yung one baptism is water baptism through immersion only. Ang tanong doon, hindi naman lahat ng mga nabaptize, buo yung pananampalataya nila. Minsan, meron yung nabaptize na, kasi nabaptize yung friend niya, kaya nagpabaptize din. Pero sa katotohanan, hindi naman siya mananampalataya. So yung baptism na ito, ay nakita din natin sa 1 Corinthians 12:13, na kung saan sabi doon, for by one Spirit we were all baptized into one body. So the baptism na pinag-uusapan dito ay yung baptism ng Holy Spirit na kung saan nilagay niya po tayo, He identified us in the body of Christ. Na tayo ay malayo sa Diyos, but then the Holy Spirit came and He put us into the body of Christ. Kaya ngayon, tawag sa atin, Christian. We are identified with Christ. Yun po yung baptism. Kaya sa Galatians 3, nabasa din natin, Galatians 3, 26-28, sabi doon, for ye are all the children of God by the faithfulness or by faith in Christ Jesus. For as many of you has been baptized into Christ have put on Christ. We are baptized in Christ. Yung panghuli na nakita natin is one God and Father of all. So we have one God, we have one Father. Kaya nga po, sa mundong ibabaw na ginagalawan natin, dadalawa po ang pamilya. Always bear that in mind. Anong sabi ni Kristo sa mga Paraseo? Kagaya niyo yung ama niyong demonyo. You are like your father, the devil. Sabi ni Kristo. Sa mga Paraseo na hindi mananampalataya. Pero sabi niya sa kanyang mga anak, we have one God in one Father. That is the Lord. Or God the Father. So we have God. Kaya isipin po natin as we look at our fellow Christians, just think, isipin po natin ang 7 fundamentals na ito. Na ang Diyos ay pinag-isa po niya tayo dito sa fundamentals na ito. So when we have the 7 fundamentals, bagamat iba yung pangalan ng denomination na dinadala nila, iisa yung pangalan na dinadala po natin. The name of our Lord Jesus Christ. Kasi we are one. So, sabi niya, although we are one, iisa po tayo sa fundamentals na ito, sabi niya sa verse 7, but to each one. So, meron na po yung term of contrast. But to each one. Yes, we are united. Iisa po tayo in the church through the 7 fundamentals. Pero, there is diversity. May pagkakaiba. Ewan ko talagang, minsan, di mo maintindihan yung logic ng Diyos. Salamat at di ko siya naiintindihan kasi pag naiintindihan ko, kalibol ko na siya. So, but is a term of contrast. Na pinapakita, bagamat we have that unity, we have that oneness, and the 7 fundamentals, meron pa rin pagkakaiba. So sabi dito, each one of us. Parang redundancy kasi each, one, talagang meron yung emphasis. Na kung sabi, each, ibig sabihin, one as every individual unit, at saka yung word na one,
pinapakita dito, isa as opposed to many. It is a singularity that exclude others. Na talaga, ikaw ito, iisa mo. At saka sinabi niya, each one of us. There is again that pagkakaisa. So each one of us, binapakita dito na taglay nito yung kaisipan that there is that individual, unique diversity in the body of Christ. Bagamat we are united in the 7 fundamentals, there is that unique diversity that each one of us carry. Kaya nga, hindi kami magkaparehas ni Brother Eric. Magkaiba yung klase ng pagtuturo. Although sa tinuturo namin is through those 1 or 7 fundamentals. We are one in the 7 fundamentals. Pero yung ways ng pagtuturo is iba. Iba ba? So there is that diversity na taglay po natin sa bawat isa. Meron yung mga kasama sa iglesia na tahimik. Meron din yung mga joy to the world. Oh. Talagang may pagkakaiba. We carry different characteristic and different sa usapan ito, gift in serving. Kaya meron ang Martha, meron ang Mary. So, dito pinapakita that each one of us ay nawa matanggal sa atin yung comparison. Apay nga isunakot kastoy, apay nga siyakot kastuyak. Una ta isungordin to ti Diyos para kin ka, di isut usar. Di ba? Not all of us are teachers. Kasi if all of us are teachers, ano na, agdidibate tayo amin. Di ba? Not all of us are pastors. We have different gifts. So each one of us ay meron po tayo na bigay. At dito, yung phrase na each one of us, pinapakita nito that every individual member of the body of Christ ay importante po yun. Importante po tayong lahat. Kaya nga nabigyan po tayo ng gift to build each others up. Kaya yung gift nyo ay hindi para sa inyo. If we are going to look at some other parts of the scripture, sa Roma at saka sa Corinto, yung gift nyo hindi para sa personal growth, kundi sa growth ng co-members of the body of Christ. Kaya kung palagi kang wala sa church, paano na yung gift mo? Di ba? Kaso diyan lang diyay. So nga pinilitan. Kasi adda kada tayon. So nga ako ipapating agpastor ni Brother Shanot nakita ko nga iso ti gift na. So, we have each one of us. Kat importante. We are important in the body of Christ. And as we do our gifts, makikita po natin the unity in the midst of diversity. Diba? Gaya ng isang music. Meron siyang soprano, merong alto, merong tenor, each of the group. Merong bass,
pakantahin mo yung bass na mag-isa. Pakantahin mo yung tenor na mag-isa. Masarap ba sa tenga? Di ba? Hindi. Pero kung magsama-sama si soprano, si tenor, si second voice, si bass, sabay silang umawit with the nagbi-blend. Di ba masarap pakinggan? Ganyan po sa body of Christ. Na kung saan each one of us, as we do our part, as we do our gifts, makikita po natin yung kagandahan. So, each one of us. Kaya, do not look down on yourselves. Huwag po nating tignan ng ating sarili na ganyan lang. Ganito lang ako, wala akong contribution sa church. No. Each one of us is important. Bawat isa po sa atin ay mahalaga sa body of Christ. Kaya kung ano man yung nagbigay sa atin, kasi sa susunod na phrase, sabi po dito, each one of us, grace was given. Bawat isa po sa atin ay may binigay na biyaya ang Diyos. Ang biyaya po sa context na ito ay hindi po yung saving grace, hindi po yung sanctifying grace, hindi po yung glorifying grace, kundi ito po yung enabling grace and empowering grace na binigay ng Diyos sa atin through the gifts that's given to us. Gaya ni Pablo, kung babalik tayo sa Ephesians chapter 3, verse 7 to 9, anong sabi ni Pablo? Of which I was made a minister according to the gift of God's grace which was given to me. According to the working of His power to me, the very least of all saints, this grace was given to preach to the Gentiles to the unfathomable riches of Christ and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things. So sabi ni Pablo, nabigay sa akin yung biyaya ito na regalo ng Diyos para maibahagi sa mga hintil the unfathomable riches of Christ. So yung biyaya na binigay ng Diyos sa atin, kagaya din ng biyaya na binigay ng Diyos kay Pablo. Bagamat yung purpose sa atin ay hindi gaya ng purpose kay Pablo. Kasi yung purpose ng biyaya kay Pablo was to preach to the Gentiles, to bring to light, para malinawagan ang mga hintil regarding the mystery of Christ. Pero it is the same grace. So bawat isa po, kaya ang lahat ng mananampalataya ay hindi po natin sabihin, lahat po ng mananampalataya ay may biyaya na nabigay. No Christian is non-grace. Lahat po tayo nabigyan ng biyaya ng Diyos. And actually, the word given here is didomai. Ibig sabihin na yung biyaya na binigay ng Diyos ay hindi po siya, hindi po natin hiningi. Hindi po yung kabayaran ng anumang gawain natin. Ang word na given, ibig sabihin, ay yung purpose ng nagbibigay ay it is resting on His decisive will. Ito yung kalooban niya, ito yung kagustuhan niya, kaya ito yung binigay niya. Kaya yung pagbibigay sa atin ng biyaya, this enabling and empowering grace through the spiritual gifts, siya po yung nag-isip at siya yung nagbigay. Hindi po natin hiningi. Kaya hindi po natin pwedeng iswap kung ano yung meron tayo sa kapwa nating mananampalataya. Swap tayo, add ka ng cash.
Wala pong ganun. Sana may ganun, ano? Pero wala eh. Kung ano yung nabigay sa atin, yun po yung gagamitin natin para manilbihan sa Diyos at sa kapwa po nating mananampalataya. At tignan natin, given is in aorist tense siya, aorist passive, ibig sabihin, when Christ ascended into the heavens, ayan po, nagbigay siya ng grace sa atin. Grace gift. So, He give grace gift to us. So, the phrase, yung phrase na ito, to each one grace was given, pinapakita dito, that lahat po ng membro ng iglesia, young and old, bata ka man o matanda, may pinag-aralan o wala, silent night ka o joy to the world, babae at lalaki, poor or rich, lahat po tayo, we are a recipient of God's enabling and empowering grace. Kaya, huwag niyong sabihin na, ay, wala akong silbi sa church. Papudutak lang titugaw. Amin tayo kat dati serbina, kasi amin tayo kat na ikan iti parabor. Always bear that in mind. Kaya huwag kang mahiya. Kung ano yung binigay ng Diyos sa atin, na biyaya, ay gamitin po natin yon sa Kanyang ikalalwalhati. Hindi po sa ating ikapupuri kasi. Di ba? Minsan, bakit nga ba tayo gumagawa? Although some other Christians ay gumagawa sila sa kanilang ikakapuri, gaya ni Dio Tripes, nawa po sa atin hindi. Grace was given to each one of us. Kaya lahat po tayo, we have received this grace. Kasi nabigay niya eh. Sa nakaraan, nabigay na to sa atin. Kaya mag-isip-isip po tayo. Ano kaya itong bigay ng Diyos na biyaya sa akin na pwede kong magamit sa ikabubuti ng iglesia? Actually, that is the purpose of the gift. According to the measure of Christ's gift. So yung grace na ito na nabigay po sa atin, sabi po dito, na aayon siya, it is in conforming to, it is in alignment with the measure of Christ's gift. So kung titignan po natin, yung grace gift sa atin, it is in proportion. Ibig sabihin, kung gaano kasagana yung biyaya ng Diyos, ganon din kasagana yung biyaya na binigay niya sa bawat isa sa atin. Minsan hindi lang po natin napapansin kasi, we tend to focus minsan sa ating mga failures, sa ating pong mga pagkukulang. Although it is good to reflect sa ating mga pagkukulang sa paninilbihan sa Diyos, but then, let us focus on His grace. His enabling power na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan para gumawa para sa Kanya. So, according to the measure, yung word na measure dito that it is the word metron or metro. Medyo Ilocano was it the Greek. Mati Grigo niya. Medyo dati Ilocano na metro. It is the metron. Definite article is una. So ibig sabihin, there is a limited portion. There is a fixed limitation na kung saan pinapakita dito kung ano yung kulang, ano yung sobra, ano yung fair, what is unfair. So, there is a measure of God's grace that is given
to each one of us. There is a measure. So, ibig sabihin, when God said that there is a measure of grace, pinapakita po nito na hindi lahat ng trabaho sa loob ng iglesia ay kaya po nating gawin. There is that fixed limitation na kung saan po tayo ay talagang pwedeng gumalaw sa loob ng iglesia. Kaya kung ano yung spiritual gift mo, doon ka talaga mag-excel. Kaya nga hindi po sabi sa, 'di ba, sabi sa Korinto, merong paa, merong kamay, at si paa hindi po niya kayang gawin yung ginagawa ni kamay, bagamat pwede si kamay, pwede siyang lumakad. Ewan ko. 'Di ba? There is that limitation. There is that fixed limitation na kung saan pwede tayong gumawa. So there is that measure that was given to each one of us na nabigay sa atin. Na kung ano yung nabigay sa atin, that is where we can work efficiently and effectively as members of the body of Christ. Bagamat in some other time, ay dito sa church minsan, I sweep. Kasi nga kami ang nandito. Kung titignan natin, sino ba yung may gift nun? 'Di ba? Si Helps, minsan si Helps 'yun, Although we have that different measure na nabigay sa atin. Kaya maganda po na makita natin talaga kung ano yung bigay ng Diyos sa atin na spiritual gifts kasi that is where we can work, sabi ko nga, efficiently and effectively. Mahirap po kasing magpanggap Although bagamat sabi nga natin, si pastor is jack of all trade, master of none. Kaya niyang gawin lahat. Pamagat meron man ganun, pero alam nyo, kasi sabi nga kanina, each one of us, when we work together as one member or as one body, makikita mo talaga yung that unity in the midst of diversity. Yung kagandahan ng isang iglesia that is working together for the glory of God. Kasi when we work together, sino ba ang nakikita? It's not us. It's God. Ang Diyos po We are only radiating His glory sa ating mga ginagawa. So, sabi dito, according to the measure of Christ's gift. So, we are not jack of all trade. We are given specific gifts to function within the body of Christ. So, we have that exact measure of Christ enabling and empowering grace. At kung titignan natin dito, sabi dito, according to the measure of Christ's gift. The gift that belongs and owned by Christ. So yung gift po na nabigay sa atin, pagmamayari po yun ng ating Panginoong Yesus. Nabigay yun sa atin para may gamitin tayo na magpuri sa Kanya. And to work with our co-believers, glorifying His name. So yung word na gift dito is actually, it's a ewan ko sa English. Free gift or nung basa nito, gratuity. Ewan. Basta yun. So yung word na gift, this highlights the non-negotiable and non-repayable free gift of God to every Christian. Non-negotiable, hindi mo to pwedeng ipagpalit sa iba.
Hindi po natin babayaran ito, but we are accountable to Him kung paano po natin ginagamit ang mag-gift na ito para sa Kanyang iglesia. Kaya, ang challenge po sa bawat isa sa atin ay let us know, alamin po natin kung ano yung gift na bigay ng Diyos sa atin at gawin po natin yun. If you do not know, you pray to God. You pray to God. Para malaman po natin. Para wala pong mag-aapakan ng paa. Kasi mahirap pong gamitin ng sapatos ng iba. Mas lalo na yung sapatos ko size 1. Kung gagamitin nyo rin, sigurado madudulas kayo. Kaya, yun, the challenge for each one of us, grace was given. So, that is according to the measure of Christ's gift. So, nanggagaling yung gift na yun, galing kay Kristo, pagmamayari niya yun, binigay niya sa atin para may magamit tayo to serve God and to serve our fellow Christians within the body of Christ. Shall we pray? Father, we thank you for the grace na yung binigay sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for you have given each one of us. None of us is non-grace. Lahat po kami ay may biyaya na yung kaloob para may magamit po kami para magsilbi sa inyo at manilbihan sa kapwa po naming mananampalataya to bring them up in the nurture and admonition of our Lord and for the equipping, Lord, of the saints. So nawa, dalayan po na bigyan niyo po kami ng kaalaman, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge para makita namin kung ano yung gift namin at magampanan po namin ang mga gifts na ito sa loob po ng local church na kung saan dinala niyo po yung bawat isa sa amin. We glorify your name for sa lahat ng ginawa niyo para sa amin at sa inyong mga salita naming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. In Christ's name we pray. Amen.